Dear Dr. Love, good evening, maayong gabi. Gabi. Call me Queenie, ako po ay 39 years old na at mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. I work in a shipping line at stable naman po ako sa aking career. To be honest, it took me a long while to finally decide to write you. Nahihiya po kasi ako sa problema ko. But eventually, I had the courage to write it down and share it with you. Ikaapat po ako sa 5 magkakapatid at ang mga kapatid ko po ay may kanya-kanya ng pamilya. So, ayun nga po, napag-iwanan po ako. Hindi naman po ako pangit at hindi naman po ako maganda. Siguro, I look somewhere in between. Nakadalawang boyfriends na rin po ako in my 20s, but both didn't work out. 15 years na akong single at natatakot akong wala nang dumating sa buhay ko. Sabi nila, masaya raw ang maging single kasi nagagawa mo ang mga gusto mong gawin. Pero at the end of the day, pinapangarap ko pa rin na, I have someone to go home to. Pangarap ko rin kasing magkaroon at bumuo ng sarili kong pamilya. Don't get me wrong, Dr. Love. Masaya ako whenever I'm with my nieces and nephews, pero iba pa rin kasi ang feeling kung mismong mga anak mo ang kasama mo. Iba rin kasi kung sarili kong mga anak ang inaalagaan ko at kabanding ko. At my age, natatakot na po ako, Dr. Love. Meron pa kayang darating na mamahalin ako habang buhay? Aasa pa ba ako that one day my Prince Charming will come? O kailangan ko bang tanggapin na isa akong old maid? Is it time to accept yung concept na single blessedness? Or is being single a curse? Ano po ba talaga, Dr. Love? Please enlighten me. Please, whatever you say, ito na po ang tatanggapin ko. Salamat kaayo, Dr. Love. God bless and more power to you and your show as well. Sincerely, Queenie. Maraming salamat sa iyo, Queenie. At salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. I believe merong nilaan ng Diyos talaga na mga tao na considered masuswerte na yun ang tinatawag nating single blessedness. Kasama dyan yung ibang mga pare, kasama dyan yung ibang mga madre, meron ding mga laiko na, masaya na nag-iisa sila. No? Pero at your age, 39 years old, hindi naman po ako medical doctor. Hindi ako medical doctor. Pero sa edad na 39, siguro po pwede pang makahabol kung mag-aasawa. Pwede pang makahabol, pero baka mahirapang manganak. Ayun, di ba, no? Or may extra attention na ibibigay, gagawin ang obigaine para maalagaan ka sa iyong pagdadalang tao. But bago natin isipin yung pagdadalang tao, isipin muna natin yung sitwasyon. Paano magdadalang tao? Wala namang syota, wala namang boyfriend, di ba? Ngayon, eto naman ang sa akin, Queenie. Tingnan natin yung isang maganda at positibong pananaw. Hindi naman maganda na sa edad mong yan ay manghabol pa tayo ng lalaki na mapapangasawa natin. Di ba? Wala sa kulturang Pilipino yan. Ang mga babae dito sa atin ay talagang iginagalang at sila ang sinusuyo talaga. Yan maganda sa ating mga Pilipino. So, para sa akin, hindi ko sasabihin sa iyo na maghanap ka. Kasi hindi dapat maghanap. Kung meron talagang nakalaan para sa iyo, ilalaan ng Diyos yan para sa iyo, magaganap na makikilala mo siya, and you will live happily ever after, sabi nga. Pero hindi maganda na hanapin natin. Kasi pag hinanap mo,
hindi mo na ipinagkakatiwala sa Diyos kung hindi ikaw na mismo sa kapangyarihan mo maghahanap ng lalaking mapapangasawa mo. At kung ganyan ang sitwasyon, kadalasan dahil nga yung ating interes na makakuha ng mapapangasawa, nagiging palpak dahil napipilitan tayo na humahabol sa panahon. Diba? Mabuti nga, kung tingnan mo sarili mo, wala kang masyadong problema. Diba? Dahil nag-iisa ka. Yung iba nga dyan, may syota nga, nabubugbog naman ng syota. Diba? May syota nga, nawawala naman ang laya nila dahil kinokontrol ng mga syota nila. Hindi ka pwede magsuot ng damit na na maigsi ang laylayan, dapat below the knee. Hindi ko gusto ang kulay ng iyong ang tawag dyan, nail polish. Pulang-pula yan. Ayoko niyan. Hindi ko gusto ang kulay ng lipstick mo. Ayoko ng korte ng kilay mo. Ang gusto kong korte ng kilay, ang kagaya ng korte ng kilay ni Ate May Dimson, conservative. Hindi pwedeng maigsing-maigsi ang buhok na kagaya ni Carla Estrada. Ayoko niyan. Kasi masyadong ang nakakakuha ng atensyon ng mga lalaki yan. Gusto ko yung igsi lang ng buhok ni Ate May Dimson. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maigsi. Di ba ka? Merong mga syotang ganyan nangungontrol. Nako, mabuti pa, ganito ang aking maipapayaw sa iyo, Queenie. Huwag kang maghanap. Darating yan kung talagang kusang ikaw ay may inilaan ng Panginoon sa iyo. Hindi ko sasabihin na ang bawat isa sa atin ay may nakalaan na katapat. Hindi. Pangungunahan ko ang Diyos. Di ba? Pero kung may nakalaan sa iyo ang Diyos, miski nagtatago ka niya sa banyo, kahit nakahiga ka dun sa kwarto mo, magkikita at magkikita kayo ng mapapangasawa mo. Pero wag mong hanapin. Ang sa akin lang sa'yo, enjoyin mo ang buhay mo, open a new horizon, make friends with people. Diyan ang magiging daan kung ang Diyos ay may isusugo sa'yo na magiging mapapangasawa mo in the future. So, isipin mo, ano ang gusto mong mapangasawang lalaki? Gusto mo bang mapangasawa ay yung lalaking kamukha ni Brother June na nagsisimba paglinggo, madasalin, nagdadasal ng rosaryo araw-araw, may takot sa Diyos? Yung bang gusto mo? Kung gano'n ang gusto mo, ang puntahan mong lugar ay simbahan. Di ba? Yung mga konserbatibo, nandun sa simbahan. Yan yung mga madalas na nagsisimba, yan yung mga madalas na kasama sa ministry sa simbahan. Ngayon, kung gusto mo ay yung lalaking magaling uminom ng alak at pag nalalasing ng bubugbog, pumunta ka sa bar. Doon ka makakakita ng ganong klaseng lalaki. In other words, ikaw ang hahanap. Ang paghanap hindi yung hindi yung masyadong obvious na naghahanap ka. Buksan mo lang ang bagong horizon ng pagkakataon para makakita ka at makakilala ng bagong kaibigan. Magsisimula yan sa bagong kaibigan. It is not a curse. No, it's not. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos at sabihin mo sa Diyos na tulungan ka, nagabayan ka na makakilala ng taong gugustuhin ng Diyos na makasama mo habang buhay. Kung pangarap mo ay magkaroon ng mga anak, maaaring it could be too late, di ba? Pagkaroon ng maraming anak, isa o dalawa is good enough, lalo sa panahon na nagtataasan ng bilihin ngayon. Ganun pa man, pagdarasal natin na sana ay makilala mo ang isang Prince Charming na mamahalin mo at mamahalin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sana'y natulungan ka ng palatutang ito. As always, Dr. Love.